Kabanon, hindi mo akalaing sa gitna ng disyerto ng Saudi, may kulam na naghihintay sa iyo. Kabanata 1, Yenji Pagdating. Ang init ng araw sa Riyadh ay parang apoy na nakadikit sa balat. Alas 5 ng hapon, ngunit ang thermometer sa labas ng King Khalid International Airport ay nakaturo pa rin sa 47 degrees C. Si Marisol, 38 anyos, bagong dating na Eblay mula Lopez, Quezon, ay humihila ng 2 malaking meleta habang pinupunasan ang pawis sa noo. 3 taon niyang pinapangarap ang trabahong ito, domestic helper sa pamilya ng isang negosyanteng Arabo. Sa bulsa niya, may 500 real na advance at larawan ng 2 anak na naiwan sa probinsya. Habang naghihintay ng shuttle, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa hindi nakarehistrong numero. Huwag kang lilingon. May sumusunod sa iyo. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao maliban sa mga Arabing nakathobi at ilang kapwa Ebli na abala sa kanilang mga bagay. Napailing siya. Baka prank lang ng recruiter, isip niya. Pero nang ibaba niya ang cellphone, parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang lig kahit sobrang init. Napahima siya sa batok. Walang hangin. Walang tao. Sa loob ng van papuntang compound, kasama niya ang 5 iba pang bagong dating. Tahimik silang lahat maliban kay Mang Tony, isa matandang caregiver na 5 taon nang nagtatrabaho sa Jeddah bago lumipat sa Riyadh. Habang tumatakbo ang van sa gitna ng disyerto, nagsimulang magkwento si Mang Tony. Alam niyo ba, bulong niya, may 3 Eblay na umuwi ng Pilipinas noong 1 taon, hindi na normal. Isa, biglang sumigaw sa airport na may ahas sa tiyan niya. Yung isa, nakita raw niyang lumilipad ang kanyang anino. Yung pangatlo, hindi na nagsalita. Tuwing gabi na lang, umiyak siya habang hawak ang larawan ng pamilya niya. Tumawa ang iba, pero si Marisol, tahimik lang. Sa bintana, nakita niya ang mga buhangin na parang dagat na walang hangganan. Bigla siyang naalala ang sinabi ng kanyang ina bago siya umalis. Mag-ingat ka, anak. May mga tao na mas malala pa sa aswang ang ginagawa kapag naiinggit. Nakarating sila sa compound pagkalipas ng 2 oras. Isang malaking gated community na may 50 units. Karamihan ay tinitirhan ng mga Eblay. Ang kanyang amo, si Madam Asia, ay hindi pa dumating. Isang kapwa Pinay ang naghatid sa kanyang kwarto, si 8 Luz, 45 anyos, mataba, at palangiti. Welcome, Mayor, sabi ni 8 Luz habang inilalagay ang susi sa kamay ni Marisol. Huwag ka mag-alala, tahimik dito. Basta sundin mo lang ang rules. Huwag lalabas pagkatapos ng alas 11 at huwag pupunta sa basement. Bakit po? Tanong ni Marisol. Ngumiti si 8 Luz, pero parang may lamig sa mga mata. Basta, may mga bagay dito na hindi mo gustong makita. Pumasok si Marisol sa kanyang kwarto. Maliit, malinis, may aircon na umaandar ng malakas. Inilagay niya ang mga meleta sa ilalim ng kama at nagbukas ng drawer para ilagay ang mga damit. Sa loob ng drawer, may isang piraso ng papel na nakatiklop. Binuksan niya ito. Isang larawan niya, kuha sa airport, ilang oras lang ang nakalipas. Sa likod ng larawan, nakasulat sa pulang panulat. Maligayang pagdating, Marisol. Simulan na. Sa ibaba ng larawan, may maliit na butas, parang tinuhog ng karayom. At sa ilalim ng butas, may isang patak ng pulang likido na mukhang dugo. Bigla siyang napatingin sa pinto. Nakasara ito. Walang ingay. Pero sa labas ng bintana, sa gitna ng dilim ng disyerto, may isang anino na parang nakatitig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tunog ng isang karayom na nahuhulog sa sahig. Parang may naglalakad papalapit sa kanyang kama. Kabanata 2, Yenji unang sintoma. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, nagising si Marisol sa tunog ng alarm ng kanyang cellphone. Ang aircon ay naka-off na, pero malamig pa rin ang kwarto. Malamig na hindi natural, parang may yelo sa loob ng dibdib niya. Inabot niya ang kanyang paa para tumayo,
At doon niya napansin, 3 maliit na butas sa talampakan niya, parang tinuhog ng karayom. Pula ang paligid ng mga butas, pero walang dugo. Walang sakit. Pero may kakaibang init na umaakyat mula paa hanggang ulo. Panaginip lang siguro, isip niya. Pero nang tingnan niya ang sahig, may 3 patak ng pulang likido sa tiles, eksaktong nasa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya matandaan kung kailan siya tumayo kadabi. Hindi niya matandaan kung may pumasok ba sa kwarto. Sa kusina, habang naghahanda ng almusal para kay Madam Asia, narinig niya ang usapan ng ibang kasambahay. Si Aunt Luz, nakahapon pa siya ni Nichian, ay nakaupo sa mesa kasama si Aunt Luz Viminda, yung tita ng compound na laging may daladala ng balikbayan boats. Alam mo ba yung bagong dating? Bulong ni Aunt Luz. Yung taga Lopez. Mukhang malakas ang loob. Baka magtagal. Ngumiti si Aunt Luz Viminda. Hindi naman lahat natatagal, di ba? May mga umaalis, may mga hindi na nakakauwi. Tumawa sila ng mahina. Si Marisol, nakatayo sa lababo, napahinto sa paghuhugas ng pleto. Parang may tumusok sa kanyang likod. Nang gabing iyon, natulog si Marisol ng maaga. 9:00 pa lang, pero pagod na pagod siya. Sa panaginip niya, naroon siya sa airport ulit, pero walang tao. Walang ilaw. Tanging ang kanyang maleta ang naroon, bukas, at may kabaong sa loob. At sa loob ng kabaong, nakahiga ang isang babae na kamukha niya, pero may mga mata na itim, walang puti. Huwag kang lalabas, bulong ng babae. Nasa loob ka na ng sumpa. Biglang may humila sa kanyang paa. Gising siya, 11:30. Ang kwarto ay madilim, pero may liwanag na pula na nagmumula sa ilalim ng pinto. Bumangon siya. Walang tunog. Pero nang tingnan niya ang kanyang paa, may bagong butas na naman, ngayon ay 4. At sa sahig, may maliit na boneko na gawa sa tela ng kanyang uniforme, nakatali sa liig ng pulang sinulid. Sa dibdib ng boneko, may nakasulat sa pulang panulat, Marisol, 3 araw na lang. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Pero nang hawakan niya ang boneko, mainit ito, parang buhay, at sa loob ng tela, may narinig siyang mahina na tibok ng puso. Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Parang may nasa loob ng boneko na humihinga. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang mensahe mula sa perehong hindi nakarehistrong numero. Hindi mo na kailangang maghanap. Nasa loob ka na ng kwarto niya. At sa labas ng pinto, narinig niya ang tunog ng mga paa na humihila sa sahig, mabigat, basa, parang may daladalang tubig. Pero nang buksan niya ang pinto, walang tao. Tanging ang boneko, nang gayon ay nasa ibabaw ng mesa, nakatitig sa kanya, may ngiti na hinigpit ng sinulid. At sa ilalim ng boneko, may bagong mensahe, nakasulat sa pulang likido na amoy dugo at bawang. Kabanata 3, Yenji Pagkatuklas Essay Mangkukulam. 3:00 na madaling araw. Hindi na makatulog si Marisol. Ang kwarto niya ay parang freezer, malamig na malamig kahit naka-off ang aircon. Sa ibabaw ng mesa, ang boneko ay nakatayo pa rin, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito, 2 buttons na itim, ay parang sumusunod sa bawat galaw niya. Sa dibdib ng boneko, ang nakasulat na 3 araw na lang ay may bagong linya, 2 na lang. At sa ilalim, may maliit na patak ng dugo na bagong-bago pa, parang kakalabas lang sa sugat. Hindi na makapagpigil si Marisol. Kinuha niya ang boneko, balot sa plastic at lumabas ng kwarto. Ang hallway ng compound ay tahimik. Tanging ang tunog ng kanyang tsinelas ang naririnig. Pero habang naglalakad siya, napansin niya ang mga bakas ng paa sa sahig, basa, maitim at may amoy ng lupa at insenso. Ang mga bakas ay humihinto sa harap ng kwarto 13, ang kwarto ni Aunt Luz. Kumatok siya. Walang sumagot. Pero nang hawakan niya ang door knob, bukas ito, pumasok siya. Sa loob, madilim. Pero may maliit na altar sa sulok, isang mesa na may larawan niya na sinusunog sa kandila. Ang larawan ay kuha niya noong nasa airport pa siya. Ang apoy ay mabagal, pero ang mukha niya sa larawan ay nawawala na.
Sa ibabaw ng altar, may garapan na puno ng pulang likido, at sa loob, lumulutang ang ilang hibla ng buhok niya. Sa tabi nito, may maliit na boteng may label, Dugo ni Marisol Lopez, Quezon. Biglang may tunog sa likod niya. Si 8 Luz, nakatayo sa pinto, nakashoot ng duster na puti. Ang mga mata niya ay pula at basa. Bakit ka nandito, Mayor? Tanong niya, pero ang boses niya ay double, parang may isa pang boses na sumasabay, mababa at lalaki. 8 Luz, bakit may altar? Bakit may larawan ko? Nautal si Marisol. Ngumiti si 8 Luz. Hindi ako ang may gawa niyan. Ako rin ang biktima. Hinila niya si Marisol sa loob at isinara ang pinto. Sa ilalim ng kama, may isa pang altar, mas malaki. Sa gitna, may puso na manok na tuyot, nakatusok ng 7 karayom. Sa paligid, may mga larawan ng iba pang ebli. 3 sa kanila ay may X na pula sa mukha. Siya ang gumagawa nito, bulong ni 8 Luz. Si 8 Luz Viminda, ang tita ng compound. Siya ang nagpapanggap na mabait, na laging may dalang balikbayan both, na laging may pabati sa lahat. Pero sa gabi, biglang may tunog ng susi sa labas. Si 8 Luz Viminda, apasok sa kwarto, may daladala ng tray ng cup. Ngumiti siya, ngiti na parang ina. Mga anak, gising pa kayo, may cap ako dito. Mainit pa. Pero nang makita niya si Marisol, nawala ang ngiti. Ang mga mata niya ay naging itim na itim, parang walang buhay. At sa tray ng cape, ang tasa ay puno ng pulang likido, hindi cup. Marisol, sabi niya, ang boses ay mababa at mabagal. Huli ka na. Nasa loob ka na ng sumpa. Bigla may hangin na umikot sa kwarto, malamig, amoy lupa at dugo. Ang mga larawan sa altar ay nagsimulang umiyak, parang may tunog ng babae at lalaki na humihikbi. Ang boneko sa bulsa ni Marisol ay nagsimulang uminit, mainit na mainit, parang may buhay. Si 8 Luz, nanginginig, hinila si Marisol papalapit sa altar. Tingnan mo to, at itinuro niya ang isa pang larawan ng anak ni Marisol na si JR, nakangiti, pero may karayom sa noo. Hindi ikaw ang target, Mayor, ang anak mo ang gusto nilang kunin. At sa labas ng bintana, sa gitna ng disyerto, may isang anino na lumilipad, walang katawan, tanging mga pakpak na itim ang nakikita at may mga mata na pula na nakatitig sa kanila. Tapos, Kabanata 4, ENG Paghanap Essay Albularyo. 4:00 na madaling araw, hindi na makagalaw si Marisol sa takot. Ang kwarto ni 8 Luz ay parang libingan, malamig, mabigat ang hangin, at ang amoy ng dugo at insenso ay nakabara sa ilong. Ang larawan ng kanyang anak na si JR ay nasa altar pa rin, may karayom sa noo, at ang dugo sa paligid ay kumukulo-kulo kahit walang apoy. Si 8 Luz, nanginginig, ay nakahawak sa braso niya. Kailangan nating makahanap ng albularyo dito, Mayor, bulong niya. Hindi ang dasal ko. May barangan na kasama, yen. Dapat may hawak ng orasyon na mas malakas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marisol. Kinuha niya ang kanyang cellphone, 15% na lang ang battery, at naghanap sa mga grupo ng Eblay sa Facebook. May isang post mula 1 taon na ang nakalipas. Albularyo sa Riyadh, Mang Aden, driver ng van, taga Cavite. Huwag mag-alala, hindi siya scammer. May tawas at anting-anting na gawa sa buto ng kampiyon. Sa ibaba, may numero at lokasyon. Sa labas ng Bada Market, 5 AM tuwing Bayernes. Bayernes ngayon. 4:30 na. Lumabas sila ni 8 Luz sa compound. Ang disyerto ay tahimik, pero may mga anino na gumagalaw sa buhangin, parang mga paa na walang katawan. Sa gate, may security guard na Arabo. Pero nang makita niya sila, tumango lang siya at binuksan ang gate. Parang alam niya ang nangyayari. Sa labas, naghintay sila ng taxi. Habang nakatayo, narinig ni Marisol ang mahina na bulong sa likod niya. Huwag kang lalayo, babalik ka rin. Lumingon siya. Walang tao. Pero sa buhangin, may mga bakas ng paa na papunta sa kanila at biglang nawala, parang nilamon ng lupa.
Nakarating sila sa Bata Market pagkalipas ng 30 minuto. Madilim pa, pero may mga tindero nang nagtatayo ng puwesto. Sa sulok, may isang lumang van na puti, may sticker ng sto. Nino sa windshield. Sa harap, nakaupo ang isang lalaki, 60 anyos, payat, may tattoo ng krus sa braso, at may anting-anting na buto ng ahas sa lig. Mang Adam po ba kayo? Tanong ni Marisol, halos hikbi na. Tumingin siya sa kanila. Ang mga mata niya ay matulis, parang alam ang lahat. Kayo yung mga taga-compound 7, di ba? Na may kulam na barangan. Halika, sumakay. Sa loob ng van, may maliit na altar, kandila, bawang, asin, at isang mangkok na puno ng tubig na may langis. Hinila niya ang kamay ni Marisol at nagtawas. Ang tawas ay mabagal na natunaw, at sa gitna ng mangkok, lumitaw ang hugis ng ulo ng babae na may korona ng ahas. Sa paligid, may 7 karayom na lumulutang. Hindi lang mangkukulam, yan, sabi ni Mang Adan. May datu na espiritu ang gumagamit sa kanya. Ang sumpa ay hindi sa Saudi nagsimula. May ugat yan sa Pilipinas. At ang target, hindi ikaw. Ang anak mo. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marisol. Isang video call mula sa kanyang anak. Sinagot niya. Sa screen, si JR, 12 anyos, ay nakahiga sa kama, namumutla, may pulang marka sa noo. Sa likod niya, may anino na nakatayo, walang mukha, pero may mga kamay na itim. Mumi, tulong, may humihila sa akin, bulong niya. At sa likod ni JR, narinig nila ang mahina na tawa, tawa ni 8 Luz Viminda. Si Mang Adan, hindi nagulat. Kailangan nating kunin ang puso ng sumpa. Nasa compound yan. At kailangan nating gawin to bago mag-alas 5. At sa labas ng van, ang disyerto ay nagsimulang umikot para may bagyo na darating, pero walang ulap. Ang buhangin ay nagsimulang bumuo ng mukha. Mukha ni 8 Luz Viminda, nakangiti. Kabanata 5, Yenji Paghaharap. Alas 4:30 na madaling araw. Ang langit sa Riyadh ay kulay kahel na may halong itim, parang may dugo na nahalo sa ulap. Si Mang Adan, si Marisol, at si 8 Luz ay nasa loob ng lumang van, papunta pabalik sa compound. Sa kami ni Mang Adan, may maliit na supot na puno ng asin at bawang, at isang krus na gawa sa buto ng kampiyon, ang anting-anting na sinasabi niyang hindi natatalo ng barangan. Kapag pumasok tayo, bulong niya, huwag kang magsasalita ng iba. Huwag kang lilingon kahit may tumawag sa iyo. At kapag nakita mo ang puso ng sumpa, hawakan mo ito gamit ang panyo ko. Sa labas, ang disyerto ay parang buhay, ang buhangin ay gumagalaw na parang alon, at may mga anino na lumilipad sa itaas. Walang katawan, tanging mga pakpak na itim. Ang compound gate ay bukas na, pero walang guard. Sa loob, ang mga ilaw ay nagsisindi at namamatay ng mag-isa. Pumasok sila sa kwarto ni 8 Luz Viminda, kwarto 13. Ang pinto ay nakaawang at sa loob, may maliit na altar na mas malaki kaysa sa nakita nila kanina. Sa gitna, may puso na manok na sariwa pa, nakatusok ng 7 karayom na pilak. Sa paligid, may mga larawan ng iba pang ebli, pero ang larawan ni JR ay nasa gitna. May korona ng ahas na gawa sa sinulid. Biglang may tunog sa likod nila. Si 8 Luz Viminda, nakatayo sa pinto, nakashoot ng puting duster na puro dugo. Ang mga mata niya ay ganap na itim, at ang bibig niya ay nakangiti hanggang tenga. Mga anak, bakit kayo nandito? May cup ako, sabi niya, pero ang boses niya ay hindi niya, para may lalaki, babae, at bata na nagsasalita ng sabay. Si Mang Adan, hindi gumalaw. Luz Viminda, o sino ka man, ilabas mo ang tunay na anyo mo. Biglang umikot ang hangin sa kwarto. Ang mga larawan sa altar ay nagsimulang umiyak, tunog ng mga bata, matanda at hayop. Ang puso ng manok ay nagsimulang tumibok, tuktok, tuktok, at ang dugo ay umago sa mesa. Si 8 Luz Viminda, o ang espiritu sa loob niya, ay nagsimulang magsalita sa wikang hindi Tagalog. Ako si Datu Malakas, ako ang hari ng disyerto, at ang dugo ng mga deyo ang aking handog. At biglang lumoki ang katawan niya,
Ang mga braso ay naging mga pakpak na itim, ang mga kamay ay naging mga kuko na pilak. Ang mukha niya ay nawala, tanging ang mga mata na pula ang natira. Si Mang Adan, hindi natakot. Inilabas niya ang orasyon na nakasulat sa balat ng ahas at nagsimulang bumulong. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, taboy ang espiritong masama. Ang kwarto ay nagsimulang umuga. Ang mga dingding ay nagsimulang dumugo. Ang boneko ni Maricel ay lumipad mula sa bulsa niya at sumali sa altar, nakatingin kay JR. Si Maricel, sa wakas, ay gumalo. Hinawakan niya ang puso ng manok gamit ang panyo ni Mang Adan. Mainit ito, mainit na mainit, parang may buhay. At nang hawakan niya ito, narinig niya ang sigaw ng kanyang anak. Mumi, sunduin mo ko, nasa ilalim ako ng kama. At sa ilalim ng kama, may maliit na butas, butas na humihigop ng liwanag. At sa loob ng butas, may maliit na kamay na lumalabas, kamay ni JR. Si Mang Adan, habang nagdadasal, ay nagsimulang umubo ng dugo. Ang espiritu ay sumugod sa kanya. Ang mga kuko ay puminit sa kanyang dibdib. Pero hindi siya bumitaw. Sa halip, inilabas niya ang krus na buto at itinusok ito sa puso ng manok. Biglang sumabog ang liwanag, puting liwanag na parang kidlat. Ang espiritu ay sumigaw, sigaw na parang libu-libong tao. Ang katawan ni Ate Luz Viminda ay nagsimulang matuyo, ang balat ay naging tuyot na pepel, ang mga mata ay nawala. At ang puso ng manok, kasama ang larawan ni JR, ay nagsunog sa sarili. Ang kwarto ay tumigil sa pag-uga. Ang dugo sa dingding ay nawala. Ang boneko ay nahulog sa sahig. Walang buhay. Si Ate Luz Viminda, ang tunay na Ate Luz Viminda, ay nahimatay. Si Mang Adan, may sugat sa dibdib, ay nakangiti. Tapos na ang sumpa, pero hindi pa tapos ang kwento. At sa cellphone ni Maricel, may bagong mensahe mula sa Pilipinas, mula sa kanyang hipag. Maricel, bakit mo sinunog ang bot ko? May parte 2 yen. Kabanata 6. Alas 5 ng umaga. Ang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa disyerto, ngunit ang compound ay tahimik pa rin, tahimik na parang libingan. Si Maricel, si Mang Adan, at ang himatay na si Ate Luz Viminda ay nasa loob pa rin ng kwarto 13. Ang altar ay nawasak na, ang mga larawan ay naging abo, ang puso ng manok ay nawala ng tuluyan, at ang mga karayom ay naging alikabok. Ang hangin ay malamig pa rin, pero hindi na mabigat. Ang sumpa ay natapos na, o ganoon ang akala nila. Si Mang Adan, kahit may sugat sa dibdib, ay nakaupo sa sahig at nagdadasal pa rin. Ang krus na buto ay kumikinang pa rin na mahina. Si Maricel, nanginginig, ay tumingin sa kanyang cellphone. Ang mensahe mula sa kanyang hipag, si Ate Mercy, ay nakabukas pa rin. Maricel, bakit mo sinunog ang bot ko? May parte 2 yen. Biglang nagring ang cellphone. Si JR, ang anak niya. Sinagot niya agad. Mommy, sigaw ni JR. Okay na ako. May lumabas na itim sa bibig ko kanina, parang uling. Tapos biglang nawala ang sakit sa ulo ko. Salamat po, Mommy. Tumulo ang luha ni Maricel. Pero si Mang Adan, hindi ngumiti. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng Pilipinas. Hindi pa tapos, bulong niya. Ang sumpa ay may ugat. At ang ugat na yan, nasa Cavite pa rin. Ang hipag mo, si Ate Mercy, siya ang nagpadala ng balikbayan boats. Sa loob ng boats, may isa pang puso na gawa sa buhok ng anak mo. Biglang may tunog sa labas. Ang mga kapitbahay, mga ebli, ay nagsisimula ng magising. Pero sa gate ng compound, may isang bagong dating na van, puti, katulad ng kay Mang Adan. At sa loob, may isang babae na kamukha ni Ate Mercy. Nakangiti, may dalang bagong balikbayan boats. Sa boats, nakasulat sa marker, para kay Maricel, part 2. At sa loob ng boats, narinig nila ang mahina na tibok, tuk-tuk, tuk-tuk, para may bagong sumpa na naghihintay. Si Mang Adan, kahit mahina na, ay tumayo. Kailangan nating bumalik sa Pilipinas. Ang laban ay hindi dito nagtatapos.
Ang tunay na datu nasa probinsya pa rin. At sa labas, ang disyerto ay nagsimulang umawit. Awit ng mga espiritu, ng mga ninuno, ng mga sumpa na hindi pa natatapos. Si Marisol, sa wakas, ay ngiti na puno ng takot at pag-asa. Kailangan nating ipaglaban ang pamilya natin. Kahit saan. At ang kwarto ay nagliwanag, liwanag ng umaga, liwanag ng bagong laban. Wakas ng unang kwento, pero simula pa lang ng mas malaking sumpa. Anawagan SAMGA tagapakinig. Narito ang bahagi para sa engagement, hindi na parte ng istorya, pero idinagdag bilang epilogo ng video. Kabanong, direkta sa kamera. Mga kaibigan, tapos na ang unang laban ni Marisol, pero may part 2 na darating. Gusto niyo bang malaman kung paano niya haharapin ang sumpa sa Pilipinas? Sino ang tunay na datu? At ano ang nasa loob ng bagong balikbayan both? Mag-subscribe na kayo. I-click ang bell para updated kayo sa susunod na kwento. Mag-like kung nakilig, natakot o na-inspire kayo kay Marisol. Mag-comment sa baba. Protect me kung gusto niyo ng virtual anting-anting o sabihin niyo kung ano ang inyong karanasan sa kulam. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na True Horror Story.